morning. Ayun, pupunta ulit tayo ng Naracoorte. Papaalay na ulit tayo sa wakas. Nakuha na natin yung ating new wheels and tires. So babalik ulit tayo dun sa Naracoorte. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan yung pwesto na tumama yung rims ko at na basag. Maladaanan natin uli yun. Ita-drop muna natin si madam sa trabaho niya. Then diretso tayo. Almost 1 hour pa yung 1 hour pa yung gabihay natin. Yun lang kasi yung option natin na pwedeng magpa-align doon sa pinakamalayo kasi sila lang yung nag-a-align ng naka-camber. Dito kasi sa dealership hindi sila nag-a-align na naka-camber. Kaya doon tayo sa malayo. Stop muna tayo ngayon, may tren. Ayun, tapos na. Diretso na tayo. Hindi na natin naabutan. Ayan. Red lights off. Text ka. Okay na? Guys, tuloy na tayo. Na-drop na natin si madam. Panahon ngayon, makulimlim pero walang ulan, hindi na masyado mainit. Napansin ko dahil nagpalit tayo ng 15-inch na rim, 195/50 na rubber. Medyo bumagal yung sasakyan natin. Halimbawa, example, nasa 100 yung takbo natin. Sa 100 na sa speedometer, pero pag sinukat mo talaga sa actual, lang siya 90. Bumagal siya ng 10 kilometers per hour kasi limit yung rubber. Kasi napansin ko, inon ko yung
mabagal ng 10 yung kotse natin kumpara doon sa cellphone. Siguro napansin ko dahil siguro sa gulong yung footprint niya medyo lumiit. Kaya kung halimbawa dito sa Australia standard na takbo 50, magano ka kung 50 na sa speedometer mo, ano pa lang yun, 40 lang yun. Kaya kung ito 110 dito, so tatakbo tayo ng 120. Kung may nakasalubong tayo na pulis, pag nabaril tayo dyan ng panukat nila ng speed, kung tumatakbo tayo ng 120, 110 lang sa kanila. Bago na yung takbo kasi lumit na yung gulong, pero lumakas yung acceleration ko kasi medyo magaan yung tire. Overtake sa atin 110 ako, so 100 lang to, kaya in-overtake niya ako. Ayoko naman magpabilis ng takbo kasi hindi pa tayo naka-align, medyo shaky yung natin, manubela. Mamaya malalaman natin pag uwi after ng align kung may pinagbago, kasi medyo tumabing yung manubela ko, parang nasa instead of 12 straight, parang nasa siya 12.5. Ito tumabingin ng konti. Siguro nung pagkabit ng camber bolts, dapat na-align ngayon. So yun nga, mag-a-align sana tayo nung nakaraan, overshoot naman tayo dun sa gilid, gutter ng kalsada, nawasak yung rim natin. Guys, stop over muna tayo. Pakita ko sa inyo dito, dito tumama yung gulong ko sa mga ganito na nakaraan. Ayan hindi naman masyadong kalaliman. Kita nyo ba, parang mga lang 3 inches. Ayan kaso matalim to ayan, mahaba yan. Dito tumama yung, dito nahulog yung rubber natin, tapos dito siguro dahil 50 mm lang yung rubber natin, dito yata nadali yung inner barrel natin ng rim. Dito haba yan hanggang doon. Yung iniwasan ko yung bus kasi ito maliit lang yung kalsada dito, ay maliit lang, kaya medyo nag giveaway ako konti sa bus. Hindi ko napansin na malalim pala yung gilid. Yung pagkadulas ng gulong natin dito ako nadali sa gilid ng concrete nito, asfalto. Yan, puro bato yan ito yung bumasag ng rim natin. Mahaba yan, siguro mga 2 dipa nung naramdam ko na kumayod yung rim dyan sa gilid, tapos bigla na sumabog. Yan, malalim to ito. Yan, sa mga 3.5 o tansya ko lang. Ayan, malalim yan ito yung bumasag sa natin.
Ayan, matalim yan, kaya ingat na ako sa mga ganito. Pupunit talaga ng rubber yan, tsaka babasag ng rim, lalo na pag manipis yung ano nyo. Ito malalim dito banda oh. Tuloy na tayo, pinakita ko lang sa inyo kung saan nadali kasi marami nagtatanong paano daw nadali yung rim ko. Ayun, nung nakaraan kasi hindi ko naman na-videohan, nawala na sa isip ko kasi ang sa nangyari. Nagmamadali pa ako dahil may hinahabol tayo na hinahabol tayo na appointment. Papaalayin sana ako, akala ko na butas lang yung rubber, wasak pala yung rim. Eh yun, nakadali sa atin. Sa mga nagtatanong o hindi lang, pasok tayo dito. Sa mga na-curious of bakit, yun po yung dahilan, yung gilid ng asfalto. Mas malalaking tipak ng bato, inalo na sa asfalto, matalim. Maraming beses na nangyari sa akin yung gano'n, nauulog dyan kasi malit yung kalsada na pag may nakasalubong ka ng mga road train mahaba. Kasi may iwas ako minsan, siyempre mabilis yung takbo mo 110 sa dito, then yung iba pantay sa gilid, sa buhangin, tsaka yung asfalto pantay. Sa bilis na takbo mo, minsan magugulat ka na yung ibang part malalim, eh mabilis yung takbo mo. Siyempre pag napunta ka na dun, di ka naman agad-agad mag-i-stop kahit magpreno ka. Maraming beses na nangyari yun, minsan gugulat ka na lang na malalim pala yung gilid. Ayun, kaya ngayon medyo ingat na ako pag may nakasalubong ako malaki truck, ano na lang ako, pag minor. Tapos pag may makita ako na medyo safe tumabi, dun tatabi na lang ako. Dati 110, sige dire-diretso. Ayan, experience ko na mabasagan ng rim sa ganyan sa gilid. Ingat na tayo, hindi na mapagastos. Ano yung gagawin ko dun sa rim na nabasag? Nakipag-usap pa ako sa Rota Australia kung bebentahan nila ako ng isang piraso, kasi 2 piraso kasi ang minimum nila na bentahan. Nakausap ko naman nakaraan, hindi pa nagre-replace ngayon. Sabi nila 2, bibigyan na lang daw nila ako ng discount sa returning customer. Nireplyan ko, sabi ko hindi ko kailangan ng another extra 1 kasi hindi naman kakasya yan sa likod. May lagay ng spare, mababaw lang yung lagay ng spare, donut lang ang kasya dun. Sabi ko sa kanya, I need only 1. Eh sabi kakausapin daw niya kung sino man yung nakausap ko, yung manager, papayag ko, I need only 1. Hindi na nag-reply eh. Message ko nakaraan, sabi ko kailan ko pwedeng bilhin yung isang piraso replacement ko sa nabasag. Hindi pa nagre-reply. Sana bentahan nila ako ng isa, then i-4 ulit. Sa bibenta ko na lang yun kasi 16 naman na yun. Wala akong balak gamitin, medyo mabigat para dito yung 16 na rin. Kaya bibenta ko na lang yun para makabawi naman ako dito sa ginastos ko pagpapaan. Guys, nandito na tayo sa Well Alignment Center, Comho Tires. Pasok muna natin sa opisina. Tayo dun sa Comho Tires Well Alignment. Tingnan natin kung anong progress na sasakyan natin. Tapos na siguro to. Silipin muna natin kung anong pinagbago sa camber nya. Ganda na ba ng tindig? Okay naman na yata, parang pantay na. Perfect.
dito na tayo uli sa ating sasakyan. Tapos na daw, mabilis lang. So ito mura oh. Kasama na yung camber wheel alignment natin sa harapan. So yan, $80 lang siya. Dalawa na yung ginawa nila, wheel alignment saka camber alignment. Mabilis lang. Sabi niya yung camber ko daw is naka 74 yung kabila, naka 77 naman yata yung kabila, o parang ganun, 74 or 77. So yan, inayos na nila, pantay na, ayos. Uwi na tayo. Laki ng RAM dito sa tabi ko. Yung bed niya extra length yata yan, ano tawag niyan, long bed. RAM, mapapa-align siguro yan. Na tayo. Testing muna natin, ikot muna tayo dun sa kabila, then tingnan natin yung handling ng manubela kung hindi na siya shaky tulad nung nakaraan. Try natin. Ikot muna tayo. Ito na yung kabilang runabout. Kumho lang yung nakalagay dito sa labas na signage, pero nagbebenta rin naman pala sila ng ibang brand. May Toyo tires din. Mas gusto ko kasi yung Toyo kasi makapal yung sidewall, nakalabas siya sa labi ng rim natin, kaya mas may protection ng rim natin sa mga pag gumilid dun sa mga gutter na semento na mataas. At least hindi siya masyadong tatamaan. Testing muna natin dito. Ayun, medyo straight na yung manubela natin, hindi na magalaw. Hindi na siya parang gumigaywang. Minsan naramdaman ko parang lumalaban eh. Siguro magkaiba nga talaga ang posisyon ng dalawa, magkahiwalay, kaya minsan pumipihit yung manubela pa kaliwa, pa kanan. Yan, okay na. Tapos pantay na siya.
bumalik tayo guys. Pauwi na sana tayo. Alang naalala ko, may shop pala dito sa malapit lang doon sa wheel alignment. Tinatignan ko yung sasakyan natin, itong sasakyan natin kasi may leak dito sa firewall ko sa may driver side. Ayun, unang ginawa niya binugahan lang muna ng hangin. Yung binuksan nila dito sa labas sa may taas ng makina, tawag nito, may daming debris, dahon, kung ano, may mga sticks pa ng kahoy. Sabi niya baka barado lang yung drain dyan sa may baba ng salamin. Sabi niya try mo na nating linisin kasi barado nga hanggang dito sa may fender, barado. Kaya yun, binugahan naman niya. Bayad din ako ng 46. Sabi niya testing muna natin ito pag umulan tapos binaha ka pa rin, dalhin mo na sa sa ibang shop kasi sabi niya busy daw siya, baka next month ko pa ito magagawa kung dadalhin mo uli dito. Marami na siyang ginagawa. Sabi niya yun, binugahan lang naman muna niya sa ngayon, kaya hintayin natin na umulan. Sabi niya kung hindi umulan, dalhin mo na lang sa car wash, bugahan mo uli ng tubig. Titignan mo kung kung babaha pa uli o hindi na. Uwi na tayo. Ito sure na talaga to, 100% na uwi na tayo. Sana yung ginawa niya yun lang yung kasagutan kasi worried ako ba't binaha ako dito sa loob nandito pa naman yung wiring dyan sa may gilid. Nag-molds na nga yung yung noise insulator niya. Paanan ko nag-moist na kaya karoon ng molds. Dumaan muna tayo dito sa hardware guys. May mga kahoy sila dyan, nakakabili tayo. Papalalagay natin doon sa gutter para hindi masyado mataas. Pinutol ko na para magkasya doon sa sasakyan natin kasi mahaba to may sombrero natin. Taas ng hangin ngayon but bro okay lang, kasi walang ulan.